Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya siya nakagagawa ng mga himala." Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, "Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid." Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, "Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista." Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Nasa ikalawang araw din tayo ng ating pong pagdidibosyon sa Poong Jesus Nazareno, ang ikalawang araw ng pananatili ng imahin ng Nazareno dito sa ating parokya. At nawa sa tulong din ni San Juan Marie Vianney, atin din pong maunawaan ang mensahe ng Poong Nazareno sa atin pong lahat. Balikan po muna natin ang ilan sa mga ipinaalala sa atin ngayong linggong ito. Gusto niyo po bang pumunta sa langit? Naiisip niyo ba ang langit? Kung ano ba, sa isang araw, bago man lang matulog, naiisip niyo ba na makakapasok ka sa langit? O hindi mo in-entertain? Kasi natatakot ka nga na, kasi ang tanging paraan para makapunta tayo sa langit ay yung mamatay tayo. Wala pang nabubuhay. Walang nabubuhay maliban kay Kristo ang hindi dumaan sa proseso ng ipinanganak, namatay at muling nabubuhay. Kasi yun ang pananampalataya natin. Kaya takot tayo na pag-usapan ito. Kasi kung ayaw mo sa langit, welcome na welcome ka sa impyerno. Hindi mo kinakailangan mag-volunteer, hindi mo kinakailangan kung ano man. Kasi automatic yun. Pag ayaw mo sa langit, sa impyerno. Pero ipinapaliwanag sa atin ni Kristo,
ang tungkol sa kaharian ng Diyos, kung paano ito nagahari, kung paano ito nararanasan. Nung Lunes, ang sabi sa atin, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang babaeng naglagay ng libadura na inihalo sa isang takal ng harina at umalsa ang buong masa. So maliit lang. Gapatak nga lang minsan, ay lumalago ito. Hindi yung extravagant, hindi yung magarbo, hindi yung biglaan na andyan na. Hindi. Ipinaparanas sa atin unti-unti yung paghahari ng Diyos. Ipinaparanas sa atin ang buhay sa langit dito pa lang sa lupa. Kaya kung di mo aasamin dito sa lupa, paano ka makakapunta sa langit niyan? Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo sa pagdiriwang natin nung magkakapatid, si Marta, Maria at Lazarus, yung katotohanan na sinasabi ngang, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Galing mismo kay Kristo sa Poong Nazareno. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin sa pagpapatuloy ng paggamit ni Jesus ng talinghaga, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. So kung makikita natin, matutuklasan natin kung gaano kahalaga ang mapasakaharian ng Diyos, lahat ng kung ano man sa atin, handa nating iwan, handa nating i-let go, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Hindi ko alam kung sana umabot tayo doon sa puntong iyon. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, pagdating ng wakas, bago tayo makapasok sa langit, darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan at ang mga banal. Yung mga may silbi sa walang silbi. So paghihiwa-hiwalay, ito yung paggamit niya ng isang lambat, na isang mangingisda, naghagis ng lambat, nahuli lahat. Pero hindi lahat sa langit. Ibubukod, pagbubukod bukirin. Alin ang nagkaroon ng silbi, alin ang walang silbi. Kung wala tayong naging silbi sa mundong ito, kung hindi mo nakita yung worth mo, yung halaga mo, doon tayo sa impyerno. Ulitin ko, saan niyo gusto? Sa langit o sa impyerno? Ikaw magdesisyon. Kahapon, Biyernes, mahalaga po na hindi lang tayo hahawak sa Nazareno, kundi yung manampalataya tayo sa Kanya. Kaya nga ang sabi niya, at dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Kasi marami sa ating mga Katoliko, yung akala natin may magic ang Nazareno. Pag umawak ka, tapos igaganyan mo, okay na, magaling na ako. Ganun yung natin, magiging pagkilos. Pero hindi doon. Gumagaling tayo at pinagagaling tayo dahil sa pagkilala natin kay Kristo. At ngayon, sa kwento ulit, binabalik tayo dito sa naging desisyon ni Herodes na ipapatay si Juan Bautista. Kaya ang sabi sa atin ngayon, pinapaalala ni San Juan Bautista, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Hindi matuwid na magsama kayo ng iyong o ng asawa ng iyong kapatid. Diba? Ito ay isang kasalanan, mortal, ang makiapid, at ang mas grabe pa dito, asawa ng kapatid mo, inasawa mo.
Pero hindi natakot si Juan Bautista na magsabi nito kahit si Herodes ay tetrarka, parang hari, pinuno. Pero nang nagsabi siya, nagpahayag siya, hindi mainam, hindi matuwid, hindi tama. O, tayo ngayon, sinasabi natin, nandito tayo, nagsisimba tayo lagi, nagdidebosyon tayo sa Nazareno, tapos, minsan sisigaw tayo ng, Viva Nazareno, Viva! Pero pag nag-usap-usap na ulit, ang Congress natin, ang Senado natin, yes to divorce. Kasi marami sa mga mambabatas natin, di ba, kaya gusto ng divorce ay dahil may mga kanya-kanya silang kinakasama. Yung asawa nila may kinakasama na. Sila rin mismo may kinakasama na. At alam nyo, yung sa araw na ito, ang dulot sa atin ng Poong Nazareno ay pagpapalaya. Gusto tayong palayain. Kung saan man tayo nakakulong. Hindi lang yung damdamin, yung karanasan, maging yung buhay ng pagiging makasalanan. Kala natin, gusto lang natin maging malaya, na gusto nating gawin kung ano ang makakapagpasaya sa atin. Pero ang totoo, nakakulong tayo o ikinukulong natin ang ating mga sarili maging sa hindi mabuti o tamang pakikipagrelasyon. Gumagawa tayo ng kulungan natin. So, gusto ng Nazareno, palayain tayo. So ngayon, wala na naman. Yung iba, pagdating sa usapin na ito, wala. Pero katulad ni San Juan Bautista, mas maging matapang dinawa tayo. Hindi para makipag-away, kundi magsalita tungkol sa katotohanang magpapalaya sa atin, sa marami sa atin, nang inaakala mong magiging masaya ka dahil magkakaroon o gusto mong magkaroon ng divorce, pero lalong gugulo ang buhay mo. Hindi lang buhay mo. Kasi alam niyo yung katotohanan, kapag pareho kayong mag-asawa, naghiwalay, tapos gusto nyong maging legal ang inyong paghihiwalay, ikaw makikisama ka sa iba. Yung isa makikisama din sa iba. Bubuo. Sinong naiwan? Sinong nasaktan? Sinong nagkaroon ng traumatic na karanasan? Yung anak. Naiintindihan po ba? No? Sa mga gusto ng divorce kasi may kinakasama na, ganyan ang mangyayari. Yung gusto maghiwalay kasi may kinakasama na, hindi nyo mararanasan yung kalayaan. Makukulong kayo habang buhay. Hindi man sa rehas, pero makukulong kayo sa guilt. Makukulong kayo. Kasi alam, no, sa kalooban natin, alam na mayroong hindi tama. Kaya palayain mo. Kung ikaw yung babae na nakikisama sa hindi mo asawa, palayain mo ang iyong sarili. Deserve mo ang tamang lalaki. Deserve mo ang tamang taong magmamahal talaga sa iyo. Kung ikaw, yung babae na sumama sa may asawa, palayain mo ang iyong sarili. Sa mga lalaki naman, panindigan ninyo ang inyong pananagutan. Hindi puro sarili lang. Hindi puro puson lang ang paiiralin. Kundi isipin mo, ilang buhay ang masasaktan, ang masisira dahil lamang sa sarili mong kagustuhan. So, muli, no? Lagi natin ito rin ipinapaalala. Sana tayo mismo mga taong simbahan, manindigan
sa kung ano ang pinaninindigan ng poong Jesus Nazareno na siya ring tinuro at patuloy na itinuturo ng mga taong naniniwala, nananampalataya sa Kanya. Amen.